Taos po ng SEA Games sa taong ito, tama po bang sabihing nakasalalay po rito ang karangalan ng ating bansa? Definitely, Madam Speaker. Sa makatwid, Madam Speaker, Your Honor, kapag ka po ang pinag-uusapan yung karangalan at kapakanan ng ating bansa, kasama na rin po ang kanyang mamamayan, kailangan siguro po natin ang pagkakaisa, hindi po ba? Tama po kayo. That's precisely itong bungad o buod po ng ating speech po ngayong hapon. Nang dahil po sa kahalagahan ng aktibidad na yan, siguro po ang karamihan, kung hindi man lahat, kung nakakakita man siya ng pagkukulang sa ilang bahagi ng pag-oorganisa nito, magkukusa na po siguro siyang magko-contribute para lamang kung ano man yung problema na maaari nating asahan ay maiwasan natin at hindi magdulot ng kapinsalaan sa pagdaraos natin ng SEA Games. Tama po ba yun? Tama po kayo doon, Madam Speaker. Nakakalungkot po kasi, Madam Speaker, Your Honor, kung babasahin po ninyo mga pahayagan ngayon, kagaya po nung una yung binanggit sa mga at pinakita sa mga slides, yung issue ng kikiam at kung ano-ano pa, para bang sa pangkalahatan napabayaan ng ating organizing committee yung kapakanan lahat ng mga participants dito. Napakasakit na basahin, kapwa Pilipino, na parang nagutom yung mga lalaro na galing pa sa ibang bansa. Akalain po ninyo, Madam Speaker, you know, ang gusto pang ilagay na label sa pagdaraos natin ng SEA Games ay Hunger Games. Bilang isang Pilipino, napakasakit po. Manggagaling sa isang Pilipino, imbes na tumulong siya sa kipagtatagumpay, sapagkat nakasalalay nga ang karangalan ng bansa natin, para bang nililibak pa ang mga responsable dito para may pagtagumpay natin ang SEA Games. Meron pa pong nabasa, kaninang umaga lamang po, kung ako, alam ko po, nabasa rin po ng ating minority leader. Ang sabi po niya, nabasa rin po niya at nakita po niya yung kikiam Binansagan po niya yung SEA Games, kalderong walang kanin. Hindi po ba sasakit ang loob ninyo, Madam Speaker, Your Honor, kapag nabasa po ninyo yung ganong klaseng mga panglilibak? Kaysa po ako sa nararamdaman po ninyo, Madam Speaker, in as much as Pilipino rin po ako, na kung ano man po yung kapintasan o kakulangan na sinasabi po nila, ito'y magre-reflect hindi po sa mga host, sa mga nag-organize lang, kundi sa kabuuan po sa ating lahat, sa lahat po, sa kabuuang Pilipina. Sa lahat naman po ng gawain ng tao, hindi lamang sa ating bansa, siguro po, pandaigdig na ito. Kahit gaano pa ang resources mo, gaano man kagaling mag-organisa ka, meron din problema naman na darating, hindi po ba, Madam Speaker, Your Honor? Tama po kayo, Madam Speaker. Yun po yung sinasabi po natin na there are some inevitable small glitches. Pero wag naman po sana na palakihin po ito out of proportion. Na yung isang malit na bagay, palalabasin na ito na po yung kabuuan ng, at there's indeed a failure in the Philippines hosting of this particular event. When in fact, it's just a minor glitch. Yun nga po yun ang gusto nating puntuhan. Sabi nga po ng mga Amerikano, Madam Speaker, Your Honor, problems happen even in the best of families. Bilang isang pamilyang Pilipino, Madam Speaker, Your Honor, tayo naman po ay napabantog hindi dahil sa ating karangyaan. Napabantog tayo bilang mga hospitabling mga tao. Kahit na mahirap tayo, talagang pinagpipilitan natin at pinagtatangkaan natin na makapagdaos tayo ng aktibidad upang maisalba natin ang karangalan ng ating bansa. Nakakalungkot nga po na manggagaling pa sa mga ibang opisyalis ng ating bansa. Yung kaldero lang pinag-uusapan natin. Ano po ba yung gusto nilang mangyari? Maglagay na lang po tayo ng
isang malaking batya o isang malaking palanggana. Gumanap tayo ng pinakatuwid na puno ng niyog, isabit na lang natin doon, lagyan natin ng uling, at pagkatapos doon natin sigaan yun at gagawin natin cauldron. Yun po ba yung gusto nilang sabihin? Hindi po ba, Madam Speaker, alam nila ang pananagutan ng isang bansa kapag ka inako mo ang pagdaraos nito? Meron pong responsibilidad eh. Meron pong standards, kagaya po ng mga sinabi ng naunang nagsalita. Hindi naman po pwedeng hindi tayo sumunod doon sa mga patakaran, doon sa mga requirements. Kung kinangailangan pong maitayo natin ang isang kaldero sang-ayon sa sarili nating kakayanan at dapat naman nakaayon sa standard, gumastos nga po tayo. Palagay mo na po 100 million. Pero, Madam Speaker, Your Honor, wala pong kasing halaga ang karangalan ng isang bansa. Hindi po doon dapat sukatin. Naalala ko po kasi noong 1991, kung di po ako nagkakali, Madam Speaker, nagdaos na rin po tayo nito eh. Bakit ko po alam? Sapagkat meron po tayong kasama ngayon dito sa bulwagang ito na membro sila ng organizing committee nung panahon na yun. Ang tinutukoy ko po ay yung mag-asawang congressman and congresswoman Bem Noel at saka yung asawa niyang si Jay Noel. Ganon din po ang nangyari. Napakarami pong aglahi, napakaraming intriga, pero nung nananalo na tayo ng napakaraming mga ginto, nawala na po. Pinatawag din po sila ng Kongreso North, nagpaliwanag po sila. Pero hindi naman po nasusukat sa ginto eh. Maganda na po at maganda at siguro po, kung makakuha po tayo ng ginto ng marami, kagaya noong 1991, kung di ako nagkakamali, pumangalawa po tayo noon eh. Overall championship po tayo, Madam Speaker, noon. Opo, pero pumangalawa tayo sapagkat nagkaroon po yata ng isang balanse na isang medalya. So, tama, okay na po yung pangalawa. Pero kahit na hindi tayo makakuha ng ganon karaming medalya, Madam Speaker, Your Honor, tatandaan lang po natin na pinaka-importante rito po ay yung pagtatagumpay po ng aktibidad na ito sapagkat hindi po natin pwedeng ikompromiso ang karangalan ng ating bansa. Tama po kayo doon, Madam Speaker. Babalikan ko lamang po sana yung ipinakita nyo kanina rito na 7.5 billion, bumaba po sa 5.5 billion. 5 billion lang po, Madam 5 billion na lamang po, nawawala po yata yung 2.5 billion. Tama po ba yun? Na-slash po, Madam Speaker. At ang pagkakabanggit po ninyo kanina sa tanong na nauna sa akin, sino po ba yung may kagagawan kung bakit nabawasan po? At kinonfirm po nung nagtanong po sa atin kanina sapagkat member po siya ng Bicameral Conference Committee for 2019 budget. At sinasabi po niya na si Senator Drilon. At ang sagot po ninyo to sa naunang nagtanong sa inyo kanina na mukhang yung nawala po na yon, yung kabuwang halaga na nawala doon sa budget na yon, parang lumitaw sa isang lugar. May binanggit po yata kay kanina, pwede pang ulitin po. Saan po Nandyan napunta po sa naka-flash po. Nilipat yung na-slash po, lumabas po. tama po ba ito? Lumitaw po siya sa Iloilo. Nilipat sa Iloilo. Sino po naglipat, Your Honor? I have no personal knowledge, Madam Speaker. Subalit kinonfirm po nung isang sumagot po kanina na membro po ng Bicameral Conference Committee na si Senator Drilon. Meron po akong isang hawak na dokumento, Madam Speaker, Your Honor. Ang titulo po nito, Province of Iloilo, Insertions 2019 GAA. Pag sinabi po nating insertions, wala po doon sa original na GAB. Tama po ba yun? Tama po kayo doon, Madam Speaker. Ito pong hawak kong dokumento na 3 pahina, naglalaman po ng halos 82 projects na ang kabuuan nga po ay 2.3 billion. 82 projects.
Ang sabi po ng mga Amerikano, Madam Speaker, Your Honor, lightning does not strike at the same place twice. Pero, Dito po- Madam Speaker, kung 84 times po Dito po, lumabas, 82 times po eh. Sa iisang lugar tumama. Hindi na po yata coincidence ito, Madam Speaker. Your Honor. Pagkatapos, dito po manggagaling yung nagsimula po yung balitaktakan sa kaldero, hindi po ba? Mr. Speaker, Madam Speaker, Your Honor, meron po ba kayong naamoy na parang isang concerted effort na parang ayaw nilang maipagtagumpay natin ang pagdaraos ng Southeast Asian Games sa ating bansa? Madam Speaker, gaya po ng sinabi ko sa aking speech kanina, ganun po ang impresyon po ng representanting ito, na there's a concerted, organized effort to really misinform and disinform the public, as well as to paint this particular hosting as something that is a failure. Kung sakali po isang maliit na pamilya ito na nag-imbita ng mga ilang taong malalapit sa kanilang puso, sa ilalim ng kahirapan nila, tinangka nila na imbitahin ang kanilang mga kaibigan, kahit na mahirap ang buhay, talagang pinagtalagahan nila, pinaghandaan nila. Ngunit dahil sa kahirapan, kakaroon ng konting problema, isa sa miyembro ng pamilya, pipilitin niyang imbes na tumulong, ay hilain pababa ang kanyang pamilya para hiyain ang kanyang pamilya sa pagdaraos ng imbitasyon na yun. Anong masasabi ninyo sa ganong klaseng mga tao, Madam Speaker, Your Honor? Madam Speaker, I suppose pareho rin ng pananaw po ninyo. Sabihin natin na una, iisipin po natin, tatanungin po natin ano exactly yung kanyang intensyon. Huwag na po nating tagkaig alabin kung ano yung intensyon niya, sapagkat sila lang nakakaalam kung anong intensyon nila. Pero anong opinion ninyo sa ganong klaseng mga tao na imbes na tumulong po kung sakasakaling may problema man tayo, ay lalo niyang palalakihin ang problema na yon para lamang hiyain ang ating bansa at ilagay sa kompromiso ang karangalang pinakaiingatan nito? Anong klaseng mga tao po yon, Madam Speaker? Madam Speaker, kulang po yung lingwahe ko po ngayon para ma-describe po yung binabanggit po ninyo ng klaseng tao. Ano po yun? Madam Speaker, sabi ko po, mukhang kinukulang po ako ng lingwahe ngayon para, o adjective para i-describe yung tao na sinasabi po ninyo. Kulang na po kayo ng panghalit. Yan ang ibig nyo sabihin. Gusto nyo bang tulungan ko kayo para... Mas maganda po siguro kung matutulungan niyo po ako, Mr. Speaker. Ano po ang tawag ninyo sa isang tao na ayaw tumulong at naninira pa? Yun, madali po. Nabuting tao po ba yun? Ayun. Kayo na po mismo nagsabi, Madam Speaker, na hindi po siya mabuting tao. Wala po akong tinatanong ko po kayo. Matinong tao po ba yun? Yung pananaw ninyo, I suppose pareho rin po tayo doon. Hindi ko po masyado narinig. Napakadali po ng mga tanong ko. Patapos na po ako, Madam Speaker. So mas maganda po siguro kung inaiisip po ninyo, i-describe niyo na po, Madam Speaker, and sasang-ayon na po tayo kung ganoon din po yung naisip po natin. Marami po sa atin dito hindi nakakabasa ng isip. Gusto ko po sabihin na ninyo kung ano nasa puso ninyo. Madam Speaker, Ginoong Kinatawan, isa rin lamang na mahirap i-describe ang mga taong ito sapagkat nakikita ko ang inyong discomfort.
Hindi nga natin maisip kung bakit may mga taong ganito. Nakalagay sa alanganin ang karangalan ng bansa natin. Dapat sana'y sama-sama tayong magbuhat ng responsibilidad. Hindi sa lahat ng pagkakataon hinahanap sa atin ang pagkakaisa. Isa lamang ito na paraan maipakita natin. Paano natin ibibigay ang buong kakayahan ng bansa. Kahit wala po tayong makuhang medalya, Madam Speaker, Your Honor, kapag naidaos po natin ito, naramdaman po ng mga participants, lalong-lalo na yung mga ibang bansa, na pinagsikapan natin itaguyod ito, katapat na rin ng maraming ginto na aanihin natin. Maraming salamat.